Mga Showtime hosts na sinibak at umalis na sa It's Showtime at hindi na bumalik. Mariel Padilla. Nagsimula bilang guest host taong 2016 si Mariel noon sa Kapamilya Noontime Show. Ilang linggo nang sumabak ito sa entablado ng It's Showtime. Dahil sa pagiging kwela nito, nagtuloy-tuloy na ang paglabas niya at mapabilang sa Showtime family. Pagdating naman ng June 2016, pansamantalang nilisan nito ang programa matapos na magbuntis ito sa anak nila ni Senator Robin Padilla. Buwan naman ng Nobyembre ay nanganak nga ito sa Amerika kasama na ang kanyang asawa. Nakabalik sa tanghalian ito taong 2018, kung saan mainit ang naging pagsalubong sa kanya ng mga kasamahang host. Pagdating naman ng 2020 ay naglabas ito ng pahayag na nais umano niyang makabalik sa noontime show kung saan naging kapalit nga nito noon si Kim Chiu. Isa sa mga nakitaang rason kaya hindi na nagtuloy-tuloy ang pagiging host nito sa Showtime ay ang pagiging kilala nilang mag-asawa na supporters ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte. Matatanda ang naging mainit ang labanan noon sa issue ng renewal of franchise ng network. Naglabas agad ng paglilinaw si Mariel sa mga naging usap-usapan noon. Sa umano'y pananahimik nito at hindi umano ipinagtanggol ang sariling tahanan. Nakaraang taon, nang tuluyan ng lumipat ng bagong tahanan ito at pumirma na ng kontrata sa All TV. Dito na bigyan ng pagkakataon na maipakitang muli nito ang galing sa hosting kung saan sumabak nga ito sa morning talk show. Pagkaraan ng ilang buwan ay inanunsyo ng All TV na pansamantalang mahihinto ang ilan sa kanilang mga programa at kabilang na nga ang morning talk show nito. Ngayon ay pinagkakaabalahan naman nito ang pagbahagi ng kanyang mga videos online. Randy Santiago. Taong 2018, nang mapabilang sa mga hurado ng tawag ng tanghalan sa It's Showtime ang tinaguriang Mr. Shades na si Randy Santiago. Mainit ang naging pagsalubong sa kanya ng bagong pamilya niya sa noontime show. Pagdating ng 2021, nang nilisan nito ang programa at naging parte na ito ng TV5 sa programang Singgaling. Inihayag naman nito ang kanyang rason kung bakit umalis ito sa Showtime. Matatandaang nagtapos na noon ang ika-4 na season ng kompetisyon. At kasabay din ito ng tuluyan na niyang paglisan bilang hurado ng TNT. Nilinaw naman nitong malinis ang pag-alis niya sa programa at wala umanong hindi naging maganda nang siya'y lumipat sa bagong tahanan. Sa paglalahad niya, sa mga panahong iyon ay marami umanong oportunidad na dumating sa kanya. Kung saan, marami ang nais na siya ay kunin bilang host sa ibang istasyon. Sa ngayon ay abala nga ito sa paghahanda sa kanyang US tour. Ray Valera. Isa ang batikang singer-composer na si Ray Valera. Ang matagal na naging parte ng Showtime family. Taong 2016, nang isa ito sa napiling maging punong hurado sa tanghalan. Hanggang taong 2020, nang nagtuloy-tuloy ang kanyang pagiging hurado sa TNT. Matagal na nakasama ng Showtime family si Ray Valera kung saan naging natural na lamang sa kanilang mga host at hurados ang magbatuhan ng mga biro. Marami ang nabigla ng tuluyan na itong umalis bilang punong hurado sa tanghalan. Inilahad naman nito ang tunay na rason ng kanyang paglisan na anya, hindi umano personal na rason ang dahilan at wala umanong disloyalty na nangyari. Hindi personal, nagiging personal lamang kasi yung nabuong samahan nyo, pero sa istasyon ay hindi. Kasunod naman nito ang paglipat niya sa TV5 kung saan nagkasama sila ng kapwa-hurado na si Randy sa Singgaling. Nitong Agosto lang ay naging abala nga ito sa naging concert nila ng komedyanteng si Kay Brosas, Kuya Kim. Taong 2009 na nagsimula ang noontime show na It's Showtime. Isa sa mga orihinal na host ay si Kuya Kim Atienza. Dahil sa nakakabilib na mga patrivia nito ay gamit na gamit nga niya ito noon sa programa. Taong 2016, nang magpaalam ito sa mga boss ng ABS-CBN na aalis na nga ito sa noontime show upang mapagtuunan umano niya ang pagbibigay niya ng trivia na siyang talento niya. Sa paglisan nga nito sa Showtime, marami ang nabigla. Inilahad naman ni Kuya Kim ang rason ng kanyang biglaang pag-alis sa programa. Anya, hindi siya inalis,
kundi kusa itong umalis. Wala umano siyang problema sa management at kapwa-host. Matapos na nilisan nito ang programa ay napapanood pa rin ito noon sa mga programa sa kapamilya. Taong 2021, nang maging opisyal na itong kapuso. Kabi-kabila naman ang mga shows nito ngayon tulad na lamang ng TikTok Clock at Dapat Alam Mo. Colleen Garcia. Isa rin si Colleen sa mga orihinal na host ng noontime show. Taong 2014, nang napabalitang may relasyon ito sa kapwa-host na si Billy Crawford. Naging mainit ito na issue noon, kaya pagdating ng 2016, ay napansin ito ng mga madlang people na hindi na ito lumalabas sa noontime show. Espekulasyon noon na na-terminate umano ito sa show na siyang agad naman niyang binigyang linaw. Nilinaw din ito ang balitang may naging alitan umano sila ni Ann Curtis, kaya umalis ito. Anya, walang katotohanan ang lahat ng mga nasabing issue. Sadyang desisyon lamang daw iyon ng management at wala na siyang magagawa. Kung ito lamang ang magdidesisyon ay ayaw niyang iwan ang programa. Hindi man ito napapanood sa mga noontime show ay kabi-kabila naman ang mga proyekto nitong pelikula. Kamakailan lang nang muling masilayan ng publiko sa isang panayam with Boy Abunda ito kasama na ang asawang si Billy. Eruption. Nagsimula lamang sa guesting noon si Eric Tai o mas kilalang Eruption at pagdating ng 2012 ay naging full-time host na ito. Inilahad nga nito ang dahilan kung bakit bigla na lamang itong nawala sa Showtime. Paglalahad nitong dahil sa pagbabago na nais umano ng management. At isa nga ito sa mga inalis na tao. Napansin na umano nito na may hindi magandang mangyayari sa programa. Wala naman itong hinanakit sa programa at mga host sa kabila man ng mga nangyari. Ay pinasalamatan naman nito ang nooy direktor ng show na si Bobet Vidanes at Vice Ganda na siyang tumulong sa kanya na mas makilala pa sa industriya. Nilisan nga nito ng tahimik ang show taong 2015. Sa ngayon mas lalong nakilala pa nga ito nang sumikat ito sa TikTok Dance Challenge na kinaaliwan ng karamihan. Kamakailan lang nang lumabas ito sa EAT bilang celebrity guest. Kay Brosas. Isa ang komedyanteng singer na si Kay Brosas sa mga naging hurado noon ng Tawag ng Tanghalan sa Showtime taong 2016 hanggang 2019. Nagsalita naman ito sa rason ng kanyang pag-alis sa programa. Anya, kailangan umano niyang magtrabaho at bigyang tuon ang bagong karera nito sa TV5. Naging parte nga ito ng Lunch Out Loud na katapat ng Showtime sa tanghalian. Nakaraang Agosto lamang nang naging matagumpay ang concert nito kasama na si Ray Valera. Jaya. Taong 2016, nang opisyal na inanunsyo ng Showtime na kabilang sa magiging hurado ng Tawag ng Tanghalan ang Queen of Soul na si Jaya. Emosyonal nga ang pagpapaalam nito sa programa taong 2021. Pinasalamatan nga nito ang Showtime dahil ito umano ang unang tumanggap sa kanya nang lumipat ito sa kapamilya. Inanunsyo nga nito ang nooy pag-alis nila ng bansa kasama na ang kanyang pamilya, na siyang dahilan ng pag-alis niya sa Showtime. Inilahad din nito na gusto na muna nitong magpahinga at bigyang pansin ang pagkakasakit noon ng kanyang asawa. Sa ngayon masayang namumuhay ito kasama ang kanyang pamilya sa ibang bansa. Billy Crawford. Taong 2011 hanggang 2018 lamang ang naging karera nito sa Showtime. Mainit na pinag-usapan at sentro ng kontrobersiya ang paglisan nito sa programa. May pagkakataong lumisan ito pansamantala sa show. Dahil nasa pagiging abala nito sa kasal noon nila ni Colleen hanggang sa tuluyan na nga itong nagpaalam sa show. Sa opisyal na paglipat nito sa TV5 ay inihayag naman ni Vice Ganda na pamilya pa rin ang turing nila sa kanya. Naging magkatapat nga ang kanilang noontime show na kasabay pa nito ang pag-alis noon ng direktor ng Showtime na si Bobet Vidanes na siyang naging bagong direktor pa ng Lunch Out Loud sa TV5. Matatandaan naman na may namumuong mainit na hindi pagkakaintindihan sa pagitan na nila ni Vice Ganda na umabot pa sa parinigan online. Sa ngayon, isa nga si Billy sa mga coach ng The Voice Generations ngayon sa GMA7. Mga ka-showbiz peeps, kayo, ano ang say nyo sa paksang ito? Write your comments down below.